May nagtanong sa akin, Boss Rai, bumaliktad din ibang agent. Malaking impact din yon sa kaso. Alright, napakaganda nitong comment nyo po sa akin. No? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Totoo po yan. Sinasabi nyo na yan. No? Ituloy natin kasi napaka-interesting po kasi nitong nangyari na to doon sa na-raid po no, ng PAOK, ng SEC, tsaka ng NBI na yan last Friday. No? Kasi po, kung pagtutuunan nyo ng pansin, naganap po yung raid Biyernes. Di ba? So, wala akong opisina ng Sabado, tsaka ng Linggo, so natulog ho doon yung mga ahente. Actually, 131 po yun. No, tapos yung 14 no, bumaligtad na. Okay? So sila ngayon ay magiging witness against po dun sa kanilang employer, which is napakaganda pong balita niya. Bakit? Kasi from the inside yung magbibigay ng testimony. Di po ba? Para madiin tong mga to. No, mas maganda nga ho sana kung kung may mga posisyon yung mga yung 14 na yon or isa dun sa 14 na yon, kasi definitely pag may posisyon yun, let's say sabihin na natin manager, di ba, alam niya yung pasikot-sikot sa loob, di po ba, kung tapos may direct communication siya dun sa mga may-ari, di po ba, so masasabi niya talaga sa korte kung ano talaga mga katarantaduhan ng pinagagawa sa loob. Kaya talagang napakagandang balita niyan at saka napakagandang impact niyan. Malaki po talaga yung impact niyan, no, kung talagang magtutuloy-tuloy. Ngayon, para magdire-diretso yan, kagaya ho na sinasabi ko sa inyo at laging sinasabi ni Kajani, no, at lagi rin po sinasabi ni Madam Kikay doon sa kanyang sa kanyang social media account, no, tuluyan nyo. Okay, wag ho kayong hihinto dun sa pag-file lang ng complaint. No? Pag pinatawag kayo, dalhin niyo lahat yung ebidensya ninyo, dalhin niyo doon para humadiin. Kasi hindi pa ho tapos ang laban. Nagsisimula pa lang ho kayo. Okay? Actually, magpasalamat ho kayo dyan kay Madam Kikay. Okay? Shoutout po, Madam Kikay, kasi siya ho talaga ang nagpursige niyan. Totoo po yan. No? Yung grupo po nila. No, pati po si Kajani kasama diyan, alam ko no. So kayo po na mga naabuso ng mga online lending apps nitong na-raid na to, no, puntahan niyo po, pagtuunan niyo po ng pansin, no, paglaanan niyo siya ng araw, ng oras para sa inyo rin ho yan. Kasi ho, pag kaya nanalo kayo, yung danyos ho ibibigay sa inyo. Hindi naman ho kayo kumbaga hindi kayo mawawalan. Okay? Mapag-uusapan nyo na yung utang nyo sa kanila, bukod doon, maayos na yon, meron pang danyos yan. Kaya pagtuunan nyo ho siya ng pansin at bigyan nyo siya ng oras. Kailangan po yan. Okay? So, yan ho, napakalaking napakagandang kumbaga development. Di po ba? Out of 131, 14 po ang nagsabi na, sige, magsasalita kami against the company. So, ibig sabihin, may 171 po. Hindi ko lang alam kung na-inquest na sila kanina umaga kasi wala pa kong balita kung na-inquest na yung 171. Okay? Pero kung kasi kanina may napanood akong video, nasa isa silang malaking kwarto, may mga higaan, so nandun po sila. So, opisina po yata ng PAOK yun. So, nandun po sila. Maganda naman ang turing, hindi naman sila itinuring na kriminal Nandun sila, may sarili silang higaan, may sarili palikuran, so wala silang magiging problema doon. It's just that, yun nga lang kasi sila inabot, yun. Sila ang madididya. Kaya kung ako sa kanila, yung 171, maging witness na rin sila. Di ho ba? Kaya ako ito, panawagan ko dun sa mga ahente na mga abusadong online lending apps. Tignan nyo ang nangyari, Di ba? Na-raid. Ano ginawa dun sa mga empleyado nila? Di ba? Iniwan sa ere. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Di ba? Ginagawa nyo yung pababalasuba sa ibang tao para sa kumpanya nila. Tapos gagawin pag na-raid? Diyan.
Di ba? Pinababayaan. Kawawa naman ng pamilya nun. Di ba? Okay, kayo naman kasi, sunod kayo ng sunod. Alam nyo namang mali. Ando na ho ako. Mahirap ho talaga maghanap ng trabaho, pero doon naman ho sa marangal na trabaho. Di ba? Wala hong pinagkaiba yan, let's say ho, magnanakaw. Di ba? Nahuli magnanakaw, kawawa naman yung magnanakaw kasi may pamilya. Hindi ho ganun. Nagnakaw siya eh. Di ba? Ito na nga apin ng tao. Di ba? Marami hong nagbubuwis ng buhay. Kung mababasa niyo po yung balita, kasama ho doon yung may mga nagsusuicide. Di ba? Nakita nyo? Tapos ito po nakakuha ho ako ng statistics sa SEC. Meron po palang 23,898 na reklamo na i-final sa SEC. Kaya lang po, 300 lang po ang naghabla. Asus Mariusip. Ano ho yun? Di ba? Pagka ho kayo nagreklamo, tuloy nyo. Paano hong matitigil yung mga bugok na yan? Di po ba? So, pagka kayo nagreklamo, pinatawag kayo, na-read yung reklamo nyo, puntahan nyo po. No, maten kayo ng preliminary investigation. Kasama ho yan. Kasi, hakbang yun para mapunta sa hukuman yan at masampahan ng kaakibat na mga parusa, na mga kaso. Diba? Para maisara na. Yan. Tapos, meron din pong nag-comment pala. Salamat ka, Johnny. Hindi ko nabasa to kaya hinanap ko eh. Dapat po sirain na mga computer niyan para wala na silang magamit. Okay. Regarding po kasi doon, hindi ho yan pwedeng sirain kasi gagamitin po yung ebidensya. So, yan, hihimayin ho lahat yan ng mga natin, mga forensic expert po, yung may kaalaman sa technology, no, para po malaman nila kung ano ba yung mga malware na paano nagagawa yun, yung mga malware na yun, paano ba nila naipapasok yun, di po ba? Tapos para makita rin yung mga messages na ipinadadala, no, dapat po makita yung mga trail na yun eh, no. Importante ho na na intact yun kasi kasama yun sa magiging pandiin dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Okay po. Tapos may mga nagtatanong din po na na bakit daw nasa Play Store, App Store pa. Hindi pa naman ho kasi kumbaga ilang araw pa lang po. Syempre, tsaka hindi ho sakop ng ng PAOK, ng NBI, tsaka ng SEC, yung Play Store, App Store ko. Ibang ho iba ho namamahala dyan. So, kung yan ho nandyan pa, nakakapag-atigil nyo na. Kasi nakita nyo na na raid na po eh. Pero definitely yan, magtutuloy-tuloy pa rin ang pagpapautang niya, ng operation niya. Yun nga hong na-revoke na, di ba? Tuloy-tuloy pa rin ang katarantaduhan eh. Ito na-raid pa lang. Diba? Wala pang naisampang kaso. Kasi syempre may due process. Ganyan ho sa natin, sa batas natin, di ba? Kahit naman ho saan may due process po yan. Unless proven guilty yan, no, so hindi pa ho sila, di ba? Kaya nga ho, puntahan nyo para madiin, masampahan ng kaso. Ganun ho yan. Hindi ho po pwede na nag-complain, tapos okay na. Hindi ho po pwede yan. Ang kagandahan po sa nag-complain kayo, okay, gagawan ho ng ng action niya ng mga sa ngayon ng gobyerno natin. Kagaya niya i-raid. Pero hindi ho natatapos doon yun. Pag kaya ni-raid at pinatawag kayo, puntahan nyo para madiin. So, kagandahan nun, meron na kayong 14 na kasama. No, yung kasama dun sa yung sa mga empleyado na dakip. 14 po ang bumaligtad na. So, ibig sabihin po, gagawa ng testimonya laban dun sa kanilang employer, which is napakaganda ho noon. Kasi sila insider sila alam nila yung nangyayari sa loob. Kaya nga sabi ko kanina, sana lang may mga managers doon o supervisor, yung may direct contact doon sa may-ari. Diba? Kasi yung testimonya nila matibay yan dahil galing sila sa loob eh. Di ba? So masasabi nila talaga kung ano yung ginagawa nila sa loob. No? Although alam naman na ho natin, di ba? Kasi naranasan natin, di ba? Kaya lang, iba pa rin po yung taga-loob ang magsasabi. Kasi yun ang gawain nila eh. Di ba? So, napakalaki pong kumbaga, development yan.
At sana lang po magtuloy-tuloy para at least first step na to, no? Kasi nga ho, sabi nga ho sa ano to sa Radio 6 sa 6:30, ayun, napakinggan ko ho kasi kahapon na yun nga daw po, di umano daw po may connection sa Pogo. So tapos daw po yung ibang mga empleyado ng Pogo nandun din sa na-raid na yon. Napansin ng ibang mga mga non-raid sa mga Pogo before, nandun din daw po. At ang kakaiba nga daw po dito, kung sa Pogo po empleyado is yung mga Chinese nationals, dito naman daw po ginamit mga Pilipino. So yun lang po ang ang masakit talaga is nagagamit po yung mga kababayan natin sa hindi tamang paghahanap buhay, di ba? Wala naman, hindi ko naman sila masisi kasi talagang mahirap po talaga maghanap ng trabaho, pero sana naman po doon naman tayo sa marangal. Kaya na example ko kanina, di po ba, yung magnanakaw may pamilya rin yan eh. Hindi mo po pwedeng i-justify na may pamilyang maiiwan yan eh. May pamilyang yan na nag-aantay dyan. Hindi, nagnakaw siya eh. Labag sa batas yun eh. Labag sa batas po ang ang mangharas. Labag sa batas ang yung sirain mo yung karapatang pantao. Diba? Kaya nga tayo mayroon human rights lahat eh. Karapatan natin yun. So walang sino man po ang pwedeng labagin yun, no? Kaya yan, ako ho, no, ang pakiusap po sa inyo lahat na nag-file po ng complaint, pagtuunan niyo ng bigyan niyo ng oras para po masampahan ng kaakibat na kaso, magtuloy-tuloy, para maipasarat mapakulong kung sino yung dapat maikulong. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.